Good evening! Middle week service. So we thank God for the presence of God in this house because we have rebuked the demons to Jaisal. So we believe that the power of God's anointing must be manifested in this ministry. And ang proof po na ng Diyos ay nandito, may effect agad. Sabihin mo sa katabi, milagroso ang Panginoon natin. Hindi mo siya makikita pero meron siyang effect. So, tonight you will be healed. And this is your day. Araw mo ngayon ng kalayaan. Dapat ka magsaya because you know the devil will hurt you. The devil will put you to hell. But thank God, Jesus will rescue you. So yun po ang purpose in Jesus kung bakit siya nandito. Let's praise God. Let us praise Him forevermore. Amen. You're here. The chain is broken. You are set free. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody's singing out. I am free. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over the road. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over the road. Somebody lift up a shout of praise. Clap your hands. The demons will flee. Praise goes up. Your rain comes down. The rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Amen. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout the praise. We celebrate. King of glory and surrender. Fill my melody on our praise. Oh Lord, turn it out. This sound, oh yeah, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh Lord, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Oh, lift him up and shout his name. Over the road. He's here. He's riding in our praises. When you praise, kapag kayo po ay nagbigay ng pugay sa Panginoon, ang Diyos natin na buhay ay nandyan lang sa palibot.
All right, let's worship Him. I believe Praise tonight, abounds in us. sabi niya, ang protection ay nasa atin. Lord, we say we will Psalms fall at your 91 po feet. ay ginagamit natin. Even though our children knows Lord, that at your feet, Lord, is we our find everything that we hiding need. place. Is our protection. Jesus, Lord, we thank you that in you, This Lord, gonna be there's our safety, prayer tonight. there's protection. Father, we want to thank you that, Lord, our families We are are now safe, Lord, dwelling in you. in the presence of God. Lord, everywhere we go, whatever we do, Lord, Lord, you Not prosper afraid of us because Satan. we are We're your not afraid beloved. of demons. Thank you, Lord Jesus. We are not Jesus, afraid of thank the Lord. moving. Thank you, We're Lord. not afraid of Thank you, any Jesus. dark spirits because we belong to the light. No fear. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love, no fear prevails. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love, no fear prevails. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love, no fear prevails. No evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. No evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. Keep you in all your ways. Because God has set His love upon you. So with long life, He will satisfy you with His salvation. Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield. Jesus, you cover me. In your love, no fear prevails.
Prince of Peace. You are our everlasting Father who can secure us in all our ways. Tonight, be glorified. We thank you that you are here. We can feel your presence. Nandito po kayo sa aming kalagitnaan. I believe may ginagawa na kayo. You're healing people spiritually, physically, and financially. That is your evidence that you are here with us tonight. And all the live streamer, Lord, I just pray that your omnipresence is there and you continue to move by the power of the Word of God that they are going to release through by their faith. I believe tonight that a live Jesus is more than active and more than invading. The presence of the Holy Spirit tonight is here and there, everywhere, because you are the God omnipresent. Father, we love you. We thank you. We welcome your presence tonight. In Jesus' name we pray. Amen. So tonight, we promise to deliver the message to all of you that God sent His only begotten Son in the book of John. He told us that His mission is to die. Kaya nga po nung nandun po ako sa Sultan Kudarat, doon po sa capital ng Sultan Kudarat, ay doon ako nakaramdam. Talaga na si Isa Almasi nandoon, naramdaman ko may nagdidikta sa akin kung ano ang dapat kong sasabihin. Na si Isa Almasi nagsisimbol po ng cross dyan at mayroon kayong tinabi na na moon, quartet ba yun, na moon? Si Jesus po, sabi niya sa book of John, ang mission niya is to die, not only to one nation, not only to, He died not only to Israel, which is the promised land, but to all nations. He has to die and gather all men to Him. So yung cross po ay symbol ng gathering. Yung kamatayan ni Isa Almasi ang siyang naging sanhi ng gathering ng lahat ng klase ng tao, ano man ang inyong religion. He has the ability, the power to draw all men to God. Mukhang di kayo masaya. Naintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Kasi pag naintindihan nyo, tuwang-tuwa kayo, sumisigaw kayo. Bakit kailangan siyang mamatay? Kasi yun ang mission niya, para bayaran ang lahat ng kasalanan natin. Kanina, sabi ko, ang kasalanan mo ay binayaran na ni Jesus. Ang gawin mo lang, i-confess mo na siya yung Lord mo at siya yung Savior mo. Sigurado isi-save ka niya. Ano man po ang lahi natin all over the world, God sent His only begotten Son to die for all nations so that all men, lahat ng kanyang mga nilalang ay babalik sa Kanya. At yung cross na yan ang siyang means para makabalik ang lahat ng tao sa Diyos. Whether you're Muslim or kung ikaw man ay Blaan, kahit anong ang iyong language, basta human being, yun po ang pinunta ni Isa Almasi dito. Yun ang pinunta. Ano man yung pangalan ninyo? Hesunim sa Korea. Sa English, Jesus Christ. So kahit anong pangalan, basta't ang pangalan ay napatungkol kay Jesus na namatay para bayaran ang kasalanan ng mundo. Yun po ang ating tagapagligtas. Tonight, we're going to talk about the gathering. Dahil sabi nga doon, ang cross ay simbolo ng pagtitipon ng lahat ng tao. Titipunin ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang children. Titipunin niya diyan sa kanyang piling sa pamagitan ng cross. That's why makita po natin ang cross ay simbolo ng pagdraw ng tao doon sa kanya. The gathering of the clouds. Yung clouds po ay kailangan natin maintindihan mamaya. Marami pong gathering. Gathering ng mga bakla. Gathering ng mga makasalanan. Nag-gather ng mga kasalanan. Nag-gather ng mga bisyo. Nag-gather din ang mga drug addicts. Nag-gather din ang mga lustful.
Kasi-celebrate lang ng last na day. The most lustiest day is Valentine. Magalit na kayo kung magalit kayo. Totoo yan. Uso ang fornication kahit walang kasal, sex ng sex. Because para sa kanila, yan ay uso. Who cares? Pero sa Panginoon, kapag kayo ay nakatanggap na kay Jesus, nilalagay natin ang lahat sa tama. Because Jesus is righteousness. Hindi po nagko-condemn si Jesus. In fact, tinatawagan ng mga bakla, tinatawagan din ang mga lustful. Lahat ng makasalanan tinatawagan. Hello? Siya lang ang makabayad ng kasalanan nating lahat. Anumang klaseng kasalanan, mabigat man yan, kayang-kaya niyang bayaran ang buong kasalanan ng mundo, ng planet Earth. So, ang sino mang tumanggap sa Kanya, lumapit sa Kanya, ay may bigyan ng kapatawaran. Only Jesus can give forgiveness. At sa pamagitan niya, makabalik tayo sa Ama. Babalik tayo sa ating normal. Sabihin mo sa katabi, homosexual ka, you're abnormal. Kapag tinanggap niyo si Jesus, tuturuan kayo at kukumbinsihin kayo na ang katotohanan ay magiging malaya kayo sa kasinungalingan. You are not, hindi po kayo tumboy. Walang tumboy. Walang bakla. May himala. Amen. Kaya yun po ang dapat nating tanggapin. The truth will set us free. Ngayon, at tawagin natin ang PPW. Bakit po PPW ang tawag ni Pastora? Na-notice niyo, wala kayong makita dyan sa sa mga libro, kahit saan kayo It's a revelation of God to me while I was in Korea. Kasi di ba pag nag-pray kayo, nagpipraise kayo. And then nag-worship kayo. Bakit hindi na lang natin isahin? Kaya nagkawatak-watak ang utak natin. Iba yung prayer, iba yung praise, iba yung worship. So katulad din po yan ng Father, Son, and the Holy Spirit are one. Ikaw din, kaya kawatak-watak. Dahil hindi ikaw in one. God is one. Ibig sabihin, siya po ay tatlo in person, pero isang Diyos. Ikaw din, tatlo ka rin. Ikaw ay Espiritu. Kaya yun, na-possess si ng bad spirit. And then ikaw ay may kaluluwa, ang mind mo, ang siya nag-iimbita ng mga negative. Ang negative ay bad spirit. Ang positive ay yung Holy Spirit na may katawan. Nakatira ka sa katawan. Tonight, we're going to hear, makalama-laman natin, asan ba papunta ang katawan mo pag ikaw ay namatay? Kailangan i-take down notes nyo yan para inyong i-share. So, we're going to talk about PPW tonight, kasi ito ang pinaka-foundation ng ating communication. At kapag may relasyon tayo, we're going to have revelation. At yung revelation na yan, siya magbibigay sa inyo ng understanding about the clouds. Dati-dati, baliwala sa atin yung clouds. Araw-araw nyo nakikita, hindi nyo nararamdaman kung makapal na yung clouds. Pag nagbasa kayo ng Bible, doon nyo makita na talaga ang Diyos ay gumawa ng clouds dahil may purpose siya. Alright, so PPW. Praise God. Good evening, everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pagpapalakpak po ng ating mga kamay ay simbolo ng kagalakan dahil tayo na naman ay nagtitipon ngayong gabi. It's all by the grace of God that we are here. And that is why God is reminding us that we need to focus unto Him. So tonight, allow me to share about prayer since for all I know, based at the time that I entered, nang pumasok po ako ng pagiging born again, ang pundasyon po talaga ng isang believer ay pray, praise, and worship. Pag wala po tayong pray, wala tayong prayer, wala tayong praise, wala tayong worship, then we will not experience the completeness of being a believer. Prayer is a communication between you and God. In other words, there is a sender, there is a receiver.
Kailangan kompleto yung proseso. Pag ikaw ay tumawag, may sasagot. Hallelujah. So I praise God ngayong gabi kasi sinagot ng Panginoon. We are witnessing the power of God tonight based on the situation of our sister that being possessed by a demon. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's how important prayer in the life of a believer. That is one of our equipment to call God to intervene upon our lives. Pag wala tayong panalangin, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabihin natin, naniniwala ako na may Diyos, pero pag ikaw ay hindi nananalangin, I doubt na ikaw ay naniniwala na may Diyos. Ang unang ebidensya na ikaw ay naniniwala na may Diyos, kahit di mo siya nakikita, ikaw ay tumatawag sa Kanya. In relation to our love month, kasi nga, February is said to be a love revolution topic for BCF, but the mission for love revolution must continue not only in February, but up to the ends of the month. Now, prayer is very important thing if you are loving. Right? Sino ba dito sa inyo na pag nananalangin ay sinasama ang kanyang mahal sa buhay? Ibig sabihin, ang panalangin ay isang paraan ng Panginoon na ibinigay sa ating lahat para iparamdam sa ating mga mahal sa buhay na mahal natin sila. Amen? Hallelujah. Now, sino ba ang best example ng panalangin na ito? Of course, tingnan natin yung story ni Jesus as we recall. Luke 23:34, babasahin ko po. But Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Then they threw dice to divide His clothes. Kahit andyan na sa cross, ipinapako ang ating Panginoong Hesus, ang Kanyang sambit sa mga tao babasahin ko muna yung Tagalog. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghati-hatiin ang mga damit ni Jesus. Ang pinaka-best na ma-express natin yung pagmamahal natin is through prayer. Why? Because prayer is also a warfare. I really acknowledge the prayer of the body of Christ. Especially you are going into a mission. Like for example, last night. It's not all about me. I'm just an instrument of God being used. What I praise God the most is that yung panalangin, yun ang kapangyarihan. Yung panalangin ng kapatiran na siyang naging dahilan para gumalaw ang Panginoon at ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga tao, lalong-lalo na sa demonyo. Kaya ngayong last days na ito, kailangan tayo ng mundo. Amen? Yung panalangin natin noon, iba na kaysa sa ngayon. Hallelujah! Ang panalangin natin ngayong last days, kiniklaim natin yung victory na ginawa ni Jesus. Tapos na tayo sa iyakan, mga kapatid. Iyakan dahil sa iniisip natin yung kasalanan natin. Ang prayer natin ngayon ay kagalakan dahil lahat ng mga tagumpay ay kiniklaim natin dahil kay Jesus. Hallelujah! When you pray, you are putting negative things into its positivity. Pag ikaw ay palaging nananalangin, yung mga negative na bagay nagiging positive. Yung mga problema, naiintindihan mo at nasasabi mo sa sarili mo na mayroon palang purpose ang problema. Amen? Hallelujah. So, example, you cannot pray for someone's destruction, but you can pray for someone's foundation. Alam mo na ang Panginoon ay hindi sasagutin yung panalangin mo
para sa ikasisira ng kapwa mo. Kaya nga, tinuturuan tayo ng ministry na ito na ipanalangin natin yung ating mga kaaway. Hallelujah. That is why prayer is one of the equipment and venue para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat, at higit sa lahat para sa ating mga kaaway at sa ibang mga tao. Hinahayaan natin ang Panginoon na gumalaw sa buhay natin, sa buhay nila, maging sa mga kaaway natin. Ganun po ang paniniwala. Kasi pag alam mo na kung anong andun sa unahan, hindi po paniniwala yon. Kasi nakikita mo na. Pero pag hindi mo ba nakikita at iyong pinapaniwalaan at alam mo na mangyayari, yun po ang tinatawag na paniniwala. That's faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. You are asking God to intervene upon your needs, the needs of your enemy and the need of other people. That's why my topic tonight focuses more on the best way to love is to pray. Ang pinakamagandang pamaraan para tayo ay magmahal, kahit sino pa man, kaaway mo man yan, mga taong nakasakitan mo lang loob, kapitbahay mong chismosa, panalangin ang pamamaraan para mahalin natin sila. Amen? They cannot see you physically loving them, but God sees you spiritually loving them. It's not all about them. It's all about God. It's all about what's in your heart. Because God moves in the desire of your heart. Later on, we will know. Prayer will bring you into reconciliation from your enemy. The more you pray for your enemy, the more that your heart will be softened and that the more that you will forget. Makakalimutan mo yung mga bagay. Lalong-lalo na yung sama ng loob mo. Amen? It is only in prayer that you can express your forgiveness to those people whom you considered your enemy. In Matthew 5:44, sabi niya, "But I say to you, love your enemy and pray for those who persecute you." Sino ba ang nagpe-persecute sa atin ngayon? Ang mundo. Kaya kailangan natin silang panalanginan. Amen? Kaya sabi niya sa John 17:9, sabi ng Panginoon, I am praying on behalf of them. Sino yung them na yon? Pakisabi sa katabi mo, tayo. Ganito po ang flow ng prayer na gusto ng Panginoon. Si Jesus at the right hand of the Father, in other words, power and authority, nananalangin hindi sa mundo, kundi sa atin. Ang tungkulin natin ay para panalanginan ang mundo. Amen? That's our big time accountability as a believer and as a disciple of Jesus. You know what? The example of Jesus is, kung titingnan mo yung buhay ni Jesus, ang kanyang gusto lang nakunin ng mga disciples niya is how to pray effectively and efficiently. Amen? Now, He expects us to pray because He entrusted to us the mission and the responsibility. Before I will end this topic tonight, I want to glorify God for the accountability of the truth that I've known. Nalaman ko po yung katotohanan. So ngayon, sabi ni Pastora sa akin, kayo na naman. Kasi nga, it's all about us experiencing practically and personally, encountering, and even experiencing the power, yung andyan sa loob natin. Hallelujah. Alam nyo kasi iba yung braveness mo. Pag alam mo yung katotohanan. Alam nyo ba ano ang andon sa katotohanan? Kapangyarihan. Hallelujah. Tonight, hopefully, that the more that we pray, the more that we gathered, we believe in the power of agreement. Surely, as we continue to pray for the world, then God will move.
God will move. Hallelujah. For every prayer being offered by the church that is being honored by God, God doesn't honor the prayer of the world. He honors the prayer of the church. It's not only limited to pastor and priest. Praise God for allowing me to know the truth. Church is the temple of the Holy Spirit. That's the definition of the church. Pag ikaw, tinirhanan ng banal na Espiritu, may karapatan kang manalangin sa sarili mo, sa kaaway mo, at sa mundo. Hallelujah. To God be all the glory. Minsan pa po, palapakan po natin po Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Pastor Raymond, sa pag-share po sa topic ng prayer. O sa PPW, ito po ay prayer, praise, and worship. In Hebrews chapter 10, verse 1, the Word of God says that the law is the shadow of what is to come. In order for you to appreciate what is in the New Testament thing, we need to thank the law. I mean, like the Old Testament, right? Say, for example, tingnan po natin yung kaligtasan. Sa Old Testament, ang kaligtasan po nila, ito po ay sa pamamagitan sa pagsunod ng Ten Commandments. However, you cannot follow the Ten Commandments at all. Sabi pa nga ng New Testament, if any of you follows the 9 and then yet stumble at one point, you're guilty of sinning to all of it. Para bang you are breaking all of the 10. Isa lang yung hindi mo sinunod. So, same also with this salvation. You were going to appreciate the salvation kung sa New Testament tingnan mo ang ginawa ni Jesus. At dahil po kay Jesus, gano'n na lamang po yung masasabi natin, wow Lord, salamat. Nabuhay po ako sa generation na ngayon dahil po sa inyo pong ginawa, Jesus. So tonight, in order for us to appreciate what does praise is all about, let's look at the Old Testament. This is just a portion lang para i-connect po natin ang New Testament po. So the first verse I would like to share, ito po, Psalms 103, verse 1 to 2. Tingnan po natin, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Nung una, ang pagkakaintindi ko po sa Panginoon, siya po yung the one who gives blessings, right? Or shall we say, He is the blesser. Amen? Now, I encounter this word says that, bless the Lord. Uy, God is telling me that I have the capacity to bless the Lord. In what manner? In praising, in acknowledging of what He has done into our life. Kaya nga sabi dyan, forget not His benefits. If you go to verse 3 to 5, marami mga benefits po sa pagpupuri, sa pagpapasalamat po, sa pagsasamba po sa ating po Panginoong Diyos. So this is just the Old Testament verse on which I'm going to use so that we're going to appreciate ito pong New Testament. Na kung saan na tinapos na gawa natin po Panginoong Diyos, doon po tayo lalo pang ma-amaze na magpapasalamat po sa Panginoon. Don't you know that when we praise God, it will change your situation? Amen po ba? Sa mga nakaranas po dyan, magsabi ng amen? Sa pagpupuri po sa Panginoon po, kaya niya po baguhin ang sitwasyon niya po. Tingnan po natin sa Biblia po, paano po ba nangyari po ito? Saan po ba tayo nakakita ng isang pong senaryo na kung saan sa pagpupuri po ay nababago po ang sitwasyon? Let's look at here sa Acts chapter 16, verse 22 to 27. Okay, look at here. Sabi po dito, nakikiisa ang mga tao sa pag-uusik kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at pinahagupit. Nakita po natin sa picture na yan. Pinahagupit. Tinorture sila. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Siguro kung ilagay mo sa senaryo mo na ikaw si Pablo, ang bihira, magsishare ako ng worker, pero hahampasin ako, hahagupitin ako. Kung Old Testamenter ka, hindi mo tinanggap si Jesus, siguro sabi mo, introduction pa lang, quit ka na, back out ka na. Pero dahil kay Pablo po, siya po ay naka-encounter ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos, yun po ay nagpapatuloy sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Na kahit pa anong mga sitwasyon ang kanya pong hinaharap, hindi siya nag-quit. Pagkat alam niya, kasama niya ang Panginoon. Amen? So, out of this message tonight, we're going to have a reflection on which we can also see it in ourselves, that in our situation, God can change it. Okay? Let's go to verse 24.
Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. No? Tinorture na, kinulong pa. Verse 25, nang maghahating gabi na, nananalangin sila, Pablo at Silas, at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. So you could imagine, no? Hindi nila ikinahiya ang kanilang sitwasyon. Bagkus, pinagmamalaki pa nila that God is in control even on their situation. Even though that they are in chains. Look at here. They are in chains. They know that God will never leave them. Siguro kumakanta siya, praise goes up, your rain come down. Siguro ganun yung pagpupuri nila. Remember, I like to us to understand, yung praise hindi yung kanta. Noon kasi pag intindi ko pag praise, ay yung mabilis na kanta. Yung worship, ay yung mahinang, yung malumanay na kanta. Hindi po. Nabless ako sa sharing po ni Pastora, yung sabi niya, yung prayer, hindi po yung dahil na magaling ka mag-prayer. Hindi. Yung gawa ng Diyos at tumugon siya sa prayer mo. Yun yung power ng Panginoon, hindi yung power ng ikaw nagpe-pray. Yung power ng Panginoon natanggap mo, kaya nakaroon po ng milagro. Ang pag-praise po, it will going to change your situation. Tingnan niya po, hating gabi, nagpe-praise sila sa Panginoon. Look at verse 26. Walang anong-anoy, biglang lumindol ng malakas at nayanik ang bilangguan, nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadenas ng mga bilanggo. You can have this reflection here, brothers and sisters in the Lord. I don't know what your situation today. Perhaps you are being struggle, nabenda ka sa mga worriness mo. God is inviting you to praise Him. You know, when you worry, walang mangyayari sa iyo. But when you praise God, there's a thing going to happen to you. Amen? So, look at here. Verse 27. Verse 27. Okay. Ang verse 27 po, ito po. Ang Galatians 5:1. Sabi po dito, no, Christ has set us free. He wants us to enjoy freedom. Sino po dito na enjoy na freedom? Magsabi ng amen. Praise the Lord. So stand firm. Don't let the chains of slavery hold you again. Kung nakita po natin kanina, no, si Paul, si Pablo, servant ng Panginoon. But why is it nagkaroon po siya ng chains? Kasi hindi pa po siya exempted sa anuman mga pangyayari ito sa mundong ito. Don't get me wrong, brothers and sisters in the Lord. Pag sabi nila, pag ikaw ay Kristiyano na, free ka na sa problem, baka nakakamali ka. Baka mas glorious pang problema darating sa iyo. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. And mind you, when there's a problem, it is an opportunity for you to discover who is this God that you're serving. Amen? Come on, let us give a praise to God. So, Galatians 5:1. So, kapag ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, I will address it to Sister Jaisel. Pinalaya ka na ng Panginoon, don't let that slavery, no? Yung chains, kakadainahin ko muli. Dapat isipin mo, andyan na sa iyo ang Panginoong Yesus. Pagmamayari ka na ng Panginoong Yesus. Amen? At maging sa ating pong lahat. So, with this message, ito pa po yung na-learn ko sa ating pong simbahang ito sa VCF, no? Minsan kasi, lalo na sa mga young people, kasi I was once young people noon, we are blessed with the music, the praise and worship, pero pag uwi ng bahay, tamad. Ang galing mag-praise and worship, wala naman relationship sa Panginoon. Enjoy na enjoy sa pagtutugtog ng praise and worship. Sa pagpe-praise, umiiyak pa yan. Pagdating sa bahay, hindi naman pwede utusan ng nanay. Wala naman growth, maturity. So we need to really have foundation from the Word of God. Because the Word of God will going to enable you to have a sustainable kind of maturity in the Lord. Tingnan po natin verse 97. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo. Kaya hinugod niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. As we continue, pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Look at here, Paul
Praise the Lord, right? Nakita niya yung situation niya na bago. At hindi siya naghinto doon. Hindi siya nahinto na after na naranasan niya, praise goes up, urine come down. Meron siyang aksyon. Ang action doon, nailigtas niya pa ang jailer. Many times, narinig ko yung sharing ni Pastor Armanin, sabi niya, nag-pray na ba kayo? Opo, Pastor, nag-pray. Saan? Bakit empty yung chair? Ibig sabihin, yung prayer niyo, walang aksyon. If we pray, if we praise, there must be an action. There must be a result out of it. Amen? So, it is also a message to me also. Hindi lang yun na ako nagsisalita na, alam niyo, animay na parang expert ako, hindi. Subject din ako dito sa sinishare ko po dito. So, as I'm going to end this message tonight, remember this, brothers and sisters in the Lord. Yung pagsishare po ni Pastora sa atin, yung clouds of praise, allow me to give you some illustration out of this. Alam niyo po, yung water cycle, God, no, is collecting, no? God is collecting the water vapors, and then it forms as a cloud. Ang tawag po doon, evaporation. Ang pagkatapos po dyan, no, there is what we call condensation, forming a clouds. And then there is an outpouring of rain. So it is through the collection of water that turns into a vapors, condensate to form a clouds, and on its fullness, through the mighty wind, it pushes the outpouring rain to the earth. Okay? Siguro ang iba, question ano ba yan? Parang tungang gabi, no? So tingnan po natin, ito pong salita ng Diyos sa pagpapatuloy. Nakita po natin, ang Isaiah, ito po madalas na share ni Pastora, as the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth and making it bud and flourishes so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Nakita po natin yung dyan na yung water represent as the Word of God. Minsan kasi, marami pong mga gesture yung praise and worship. Yung iba tumatalon, pumapalagpag, wala namang Word of God. No? Katulad lang po yan sa 10 leprosy na pinagaling ng Panginoon, yung siyam, andun na, kinuha na yung blessing, pero yung isa bumalik. Nagpasalamat sa Panginoon. Kasi yun siya may alam na ang Panginoon po nagpagaling sa kanya. Amen? So here we can learn from the message, no, that when we praise the Lord using His Word, no, yung substance na meron po tayo, God, no, out of your thanksgiving, out of your praises to Him, God is forming a clouds of blessings. And in the fullness of time, I tell you, the mighty wind of the Holy Spirit, no, is going to push out the rain of blessings in our life. Aren't you glad that we have that ability to bless the Lord? Amen? Kanina po, the Word of God says that, bless the Lord. Si King David, inutusan niya sarili, oh, bless the Lord of my soul, and all that is within me. Kasi po, ito po yung last verse, no? Sa Matthew 12:34, sabi po dito, no? For out of the overflow of your heart, ito na, your mouth, we're going to confess that God indeed is good sa buhay mo. Mga kapatid, let's really celebrate the goodness of God, that He is indeed good in our life. I give glory to God. Amen. Glory to God. Thank you, Pastor Raymond, Pastor Dave. Totoo nga po na ang panalangin, papurit, pagsamba sa ating Diyos ay we cause our prayer, our praise and worship in the clouds to gather all those praise and worship para po i-rain down. And it's so evident yung pinakita ni The Word of God is the water. So salamat sa gabing ito. Ako po'y talaga na i-share po sa inyo ang pagsamba sa ating Diyos.
At salamat na sa simbahang ito, once again, I really thank God of a PPW. Actually, it is our lifestyle as a born-again believer that when we pray, we become more closer to God, especially when we pray and fast. And when in this ministry, we are already doing that. And our communication to God, yung ating prayer sa ating Panginoon, nagiging more clearer. At nagkakaroon pa tayo ng nadadagdagan yung ating kapangyarihan dahil sa ating panalangin sa Kanya. And salamat na sa ating papuri sa Kanya, ang buhay natin ay bilang espiritu, katawan at ang ating kaluluwa ay nalilift up po. Amen. Kaya nga po sabi niya sa Mark 12:30, hallelujah, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Kaya salamat na kung buong buo ang ating pagsamba sa ating Panginoon, ay naiiba po yung ating sitwasyon or naiiba yung lifestyle natin. Yung buhay ko noon na nasa dilim at ngayon nagkaroon ng liwanag. At salamat na ang purpose ko pala is i-share din yung liwanag na yon, which is the love of God in me. And isipin mo lang, count your blessing one by one, na ito ang nagbibigay or nagpapa-remind sa atin sa mga mabubuting gawa ng ating Panginoon. Kaya salamat sa lahat na Kanyang ipinakita na milagro sa ating buhay. Amen? Marami siyang ipinakitang milagro sa ating buhay. And salamat na before po natin masabing ang ating pagsamba sa Kanya ay nakarating sa Kanyang presensya, sabi po sa Romans 12:1 and 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, dahil sa habag ng ating Panginoon, nandun yung, sana ito yung gawin mo sa hindi maganda na decision mo. Pero, salamat sa Kanyang salita. At salamat sa prayer, sa pagpapuri mo sa Kanya, and eventually, you will worship Him. And it added knowledge and understanding how this indescribable gift, who is Jesus, we are all the more praised. Nandun yung patuloy na panalangin, pagsamba, at papuri sa Kanya. Kaya it motivates you to worship Him. And nagkakaroon ka ng pagmamahal na magsamba ulit sa Kanya as often as we can. Amen? Kaya salamat, sabi niya sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya, salamat na nandun na yung pagmamahal mo, na sambahin siya. Dahil alam na alam mo, alam na alam ko, dahil sumasamba po ako sa Kanya, nagsasamba po ako sa Kanya. I hear, naririnig ko po yung Kanyang boses. At nare-recognize ko po yung Kanyang gustong gawain ko sa buhay ko in any situation. Kaya nga po, nandun na lang yung pagsamba mo sa Kanya that will result to doing His will and as it is in accordance to His word. Nagkakaroon ka ng wisdom and revelation. Kaya salamat sa 2 Corinthians 2:16 na dapat pala na ang isip natin or ang mind natin ay punuin natin ng Kanyang salita. Or patuloy na pagsamba sa Kanya, ibibigay niya yung mind niya, ipapahiram niya yung mind niya sa atin. Sabi niya, sa mga napapahamak
para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang gawaing ito? So it's only Jesus. And through our praise, our prayer, praise, and worship to Him. Kaya naging ang tunay na pagsamba sa Kanya ay sinisintro mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya sabi niya, kaya nandun na yung pag-intindi na God is Spirit at Spirit din po tayo. Kaya tayo yung mag-worship sa Kanya in spirit and in truth. Amen? And we worship Him from the heart by praying, reading His Word, singing, and of course, participating in the communion. Kaya nga, nandito tayo palagi. We really have to fellowship. Not only in the food, because food will just manifest. Because we fellowship out of the Word of God, out of our worship to Him. Amen? And of course, the result is, nandun din po at out of yung nakuha mo or na-bless ka or God intervene in your life. Diba? You are contained of His love. Hindi mo makuhang hindi magbigay. Amen? And that is the act of our worship. It is an act of our worship to Him. Mayroon tayong kakayahang magbigay. Amen? Kasi nga, binigyan niya tayo. At isipin po natin na because He first loved us. In everything that we do, nandun palagi as an act of our worship, isipin natin na una niya tayong minahal. Amen? Kaya po, nagagawa po nating sambahin siya dahil He deserves and He is worthy to be praised and worshiped. Amen? And salamat na when we worship Him, because He is worthy to be worshipped and He deserves it. And it is for His pleasure alone. Kaya yung inward na experience mo out of your worship, through your action, it is not out of our obligation, but it is because, kasi kung out of your obligation, hindi po ito makakapuntos sa presensya ng ating Panginoon. It always be in vain. Pero, pag ito'y out of the love of God that is in you, you are releasing. You have that, you act in worship to Him out of your giving and even sharing the love to others because He loved me first. Kaya even in the life of Cain and Abel, no, Cain bring forth out of his obligation, but Abel bring forth out of his faith and admiration to God. Kaya ganun sana yung ating pagbibigay ng pagsamba sa Kanya. So, let us check our hearts. Amen? How we brought gifts to other people. Gifts in the terms of sharing the Word of God. And gifts carrying souls. Even despite ganun si Jamal na Rachel. Ganun yung sitwasyon niya. They brought forth her here. Amen? And you can see the display of the power of God working in the lives of these people in this church because of our worship to Him, of our true worship to Him. Amen? And fulfilling fulfilling our assignment. It's all because of the love of God in us. It abounds us, knowing that He, hindi dahil He provides, He protects, or He even directs us, but rather because we love Him. Amen? Why we worship Him. And thanks God of His grace, that touching others' lives, it is because of the courage, guidance, and leading of the Holy Spirit to preach the gospel, which is the gospel of salvation. Amen? It is an act of our faith. Amen? It is the love in us
that makes us touch others' lives. So, the best, let's give the best to God that He has given us and be careful to do the best we have now. Hallelujah. So, salamat sa mga experiences. God allows it. That we may able to bring the clouds as our sweet aroma, pleasing unto Him. And salamat, Abba Father, that we've known to worship You in spirit and in truth. And as we pray, praise and worship our God, along with our waiting, we work. Amen? So thanks God of His ministry. This all in Christ Jesus and because of our willingness to love Him more. Glory to God. Hallelujah. Amen. Right. So, salamat sa Tagalog, ano? Masyadong clear. Kasi pag English, masyadong hindi tayo nakaka-respond. Worship is loving God. Pagbibigay ng halaga. Kaya, pumunta ka rito, ang Diyos ang nag-joke sa'yo na pumunta rito. Pero darating ang araw, dahil sa mga taong tumulong sa'yo. Di ba? Pag nakaramdam ka ng pag-ibig, yung they care for you, hindi ka naman nila kano-ano, tutubo ang love mo sa Diyos. Yun ang tawag nating worship. Nagbibigay na tayo ng halaga ngayon kasi nakaramdam ka ng kahalagahan. Pag pinahalagahan ka ng Diyos, nagre-respond ka. Yun ibig sabihin ng worship. Magbibigay halaga, worth. Kapag kayo ay hindi malate, kapag kayo ay hindi nalilate sa service, ibig sabihin talagang pinahalaga nyo ang Diyos. Pag nalate kayo, walang halaga si Lord. Pag pumunta kayo rito dahil sa pagkain, yon ang mahalaga. So, kailangan po natin, ang ganda talaga ng Tagalog. Kaya nga, ilang taon yung iba, hindi pa rin nakakapag-worship ng tama. Dahil kapag kayo ay nagbigay halaga sa Diyos, babalikan niya kayo ng halaga. Because what you sent in heaven, it will come back. So, ngayon, may kakayanan pala tayong gumawa. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na gawin. Kaya nga sabi niya, you should know Him. Kilalanin mo siya muna para maging katulad kanya. Siya yung gumawa ng clouds. Now, in science, we have the cycle. That's why we see the power of the sun. Sun is heat. Na kapag ito ay na-set sa tubig, ang tubig ay mag-i-evaporate. That is the principle of science. Let's go principle sa spirit. Kapag ang salita ay tubig at natuon ang pananampalataya mo, ang banal na espiritu which is energy, will evaporate. The word at ang salita ay tubig. Ito po ay gagawa ng clouds. So ano yung clouds na yan? Ang clouds ay nagdadala ng tubig. So sa prayer, tubig ang ginagamit natin, which is the Word of God. Hindi kayo makapag-communicate sa Diyos na wala kayong ano. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat, nabuksan yung mata natin. Sa Facebook, makita mo, I will pray for you. Tingnan mo yung buhay ng tao. Hindi, wala namang relasyon sa Diyos, pero I will pray for you. Saan? Pwede ba matanong, saan mo ako i-pray? Sa kahoy o sa isda? Saan mo ako i-pray? Sa buwan? Prayer is your communication to your source. Amen? So, hindi makapangyarihan ang panalangin. Hindi makapangyarihan. Ang makapangyarihan po ang Diyos. Kaya kapag nanalangin kayo sa Diyos, ang inyong panalangin ay magdadala ng kapangyarihan. Kaya, i-check po natin ang mga nananalangin sa atin. Panalangin tayo, amen ang amen. Sumasama tayo sa panalangin nila na sila ay nananalangin sa kahoy, nananalangin sa maraming mga bagay, pero hindi sa Diyos na buhay.
Yung banal na espiritu ay Diyos na buhay. Siya yung gumagalaw. Siya ang tagagalaw sa salita. Ang salita hindi makagalaw. Kaya nga kailangan, ang salita ay may banal na espiritu. Paano ba yon? So ang banal na espiritu ay nandito na sa atin. Ngayon tinanggap mo na si Jesus, ang banal na espiritu ay nasa puso mo na. Conscious ka lang. Siyempre kailangan mo ng maraming tubig. Salita ng Diyos para ang banal na espiritu ay iyong mapagalaw. Hindi siya gagalaw hanggat walang tubig, which is the Word of God. So we can be a rainmaker. Klaro, ang sabi ng Lord, katulad kita, ginawa kitang katulad ko. So, if God can make clouds and make it rain, you too can make it. Kaya, welcome sa gabing ito. Bibigyan tayo ng Diyos ng revelation na ganun tayo ka-importante kapag may Jesus tayo, tayo ay kamukha ng Diyos. Kawangis. The gathering of the clouds. Gusto kong ipakita ng camera. Yung cross. Alam niyo po, ang cross ay lagi nating kinakantayan, pero yung iba sa atin, hindi natin nakikita ang meaning o symbol ng cross. Sa Catholic naman, tuwing daan mo sa church, panay ganon, may small, may medium, may large na ganon. Hindi man lang alam kung anong ibig sabihin. Ngayon, ang cross po, ayan, kahit doon sa Sultan Kudarat may cross. It means to say lahat ng tao sa buong mundo ay ina-acknowledge ang cross. Ano ang cross? Kamatayan. Punta kayo sa sementeryo, maraming cross. Ano ibig sabihin? May patay dito. May patay dito. Yun ang ibig sabihin ng cross. Pero ginagamit natin pagsamba ang cross, mali po yon. Hindi natin sinasamba ang cross. Ang ibig sabihin ng cross, patay. Sino ang namatay dyan? Si Jesus. Tao siya namatay, ngunit nabuhay na muli. Binuhay ng Diyos at siya ngayon ay nasa right hand of the Father. Na ngayon ay nakikilala nating banal na espiritu. The cross is empty kasi noong araw, ang kamatayan ng tao ay hindi lethal injection ang judgment, kundi pagbibitay sa cross, kaya may cross. Alamin naman natin, hindi yung panay na lang tayo, sign of the cross, hindi natin alam. Nagsasign tayo, kamatayan. Kamatayang malaki, kamatayang medium, at kamatayang maliit. O, di ba? Yun ang ibig sabihin. Tonight, gathering po ay pagtitipon. Ang pagtitipon ay mahalaga. Katulad nito, tinipon tayo ngayong gabi. Sabihin mo sa katabi ba, ito pala yung ibig sabihin ng gathering. Pagtitipon. Ang pagtitipon ay mahalaga. It will produce unity. Kaya may evil na pagtitipon. Tulad ng pumunta kayo dyan sa Olongapo, may pick dyan eh. Ko na lang para malaman nyo, baka makapunta kayo doon. May mga drug addicts dyan na pag pumasok ka, para siyang Anli. May maraming artista dyan. Sample ko lang po, pagtitipon ng mga drug addicts. Kapag ikaw ay babae, drug addict, you are willing to do sex. You are willing to do all the way. Kasi kung may druga, may sex. Kapag may druga, may kasinungalingan. Kapag may druga, ay may demonyo, natural. Nandyan lahat yung mga tattoo, lahat ng mga paraphernalias. Kanina nung nireview ko siya, yung kanyang dito. Ang tawag niyan, yung kilay talagang tapos nakaganon. So, you have to describe kung anong klaseng espiritu meron sa kanya. Ang espiritu ay pride. Kapag hindi mo natumbok yan, hindi mo yan mapalayas. Siyempre, katulad ng COVID, meron siyang evidence. So, yun ang nakita natin, yun ang ating palalayasin. Tama ba? You get the point? At sana kayo ay magiging gano'n na rin. Lahat tayo kasi may kapangyarihan tayong lahat. Later on, ikaw din, may kapangyarihan ka magpalayas dahil nakaramdam ka na
Ganun lang pala kadali magpalayas. Kapag may power and authority tayo, makapalayas tayo ng demonyo dahil ang demons are illegal. Naging legal lang siya sa'yo dahil makasalanan ka. Pero kapag ikaw ay naghingi ng tawad, kanino? Kay Jesus na namatay para sa kasalanan mo. Sila ay lalabas sa'yo ng 7 beses. Or 7, direction. Hindi nila alam kung saan sila lalabas. Kaya nga hindi sila makatagal sa presensya ng Lord. Kahit anong pa-pride nila. Basta nandyan ang presensya ng Lord, maluluto sila. Alright? Mawawalan sila ng lakas. Dahil totoo lang, dito na display na super lakas ang Diyos. Alright. Meron tayong 6 na verses. Kailangan ipaka-importante. Makuha niyo yan ngayong gabi para pag alis niyo rito, you will become a rainmaker, a cloud maker. Hallelujah! So, the clouds will be gathered. Sabi, there will be a gathering of the clouds to fulfill the purpose of God. So, in other words, ano ba ang purpose? Bakit tayo mag-gather ng clouds? Dito na sa ating spiritual is the gathering of your prayer. Yung prayer natin, kapag tayo ay nag-gather ngayong gabi, magpipray tayo lahat. Lahat ng prayers natin i-gather. Yung prayer natin may salita ng Diyos. Let's go back. Kaya ako pinaano yung PPW para may idea kayo. Na bakit tayo nag-PPW? Dahil may relasyon tayo sa Diyos ngayon. Pag hindi nyo tinanggap si Jesus as your personal Lord and Savior, PPW is not for you. Ang PPW po ay communication na connection natin sa langit. Dito tayo sa lupa, ngunit dahil sabi niya sa salita niya, kapag tayo nananalangin, gamit ang kanyang salita, gagalaw siya. Kaya pag ikaw ay nananalangin, sa panalangin mo, syempre, hindi ka makapag-appreciate na makapangyarihan ng Diyos hanggat hindi mo na experience. Kaya yung katulad nila Paul, na sila ay nasa loob, sila ay na lockdown. Tayo na lockdown, 2021, na lockdown tayo lahat. Ano ibig sabihin ng lockdown? Na preso. Marami mga churches hindi makapag-praise and worship, distance, aside sa distance, hindi. Pero tayo po walang absent. Dahil hindi kaya ng gobyerno i-lockdown tayo. Why? Because meron tayong kapangyarihan, makapangyarihang Diyos. At kahit naiilan lang tayo dito, nagpipraise tayo. Katulad ng ginawa ni Paul at ni Silas. Sila ay nagpraise sa loob ng naglindol. Ano nangyari sa atin? Medyo modern na ngayon. Tayo ay nagpraise dito. 195 nations ang ginawa nating praise lang kami ng praise. Dumadating ang lumpia, dumadating. Salamat, hindi earthquake ang nangyari, kundi umulan ng mga pagkain. Praise, the power of praise. Dahil napapagalaw mo ang word. Ang salita ay tubig, napapagalaw mo yan. Pamagitan ng iyong praise. When you recognize God, God will show up. Diba? Ikaw nga to be advanced recognition, si principal. Siyempre, ikaw naman, tayo ka. Diba? Ganon. Si Jesus, ganon din ko ako sa inyo, i-advance yung recognition nyo para gumalaw siya. That's praise. Worship. Kapag kayo ay nag-worship, nagbigay na ng pag-ibig nyo, talagang doon na kayo makarinig sa Diyos. Iba talaga yung naririnig mo ang boses ng Diyos. Naririnig mo yan dahil ikaw ay nagbigay ng halaga sa Kanya. Kaya pag lagi kayong late, I'm sure, hindi kayo nakakarinig. Palakpak! Alright? So prayers, your faith, at saka ang expectation ninyo sa inyong pag-approach sa Panginoon, ay ginagather yan. Kaya nga pagtitipon, i-gather. Tapos yung Holy Spirit, the angels will carry all our prayers, our petitions, lahat yan.
ano yan. So, for the past 2 years, prayers natin, ang pangako ng Diyos itong 2022 ay ibabagsak niya in the form of rain. Yung iba hindi nakapalakpak kasi hindi nakapanalangin last year. Lahat ng panalangin ninyo, lahat ng inyong pray and fast, lahat ng inyong obedience, nasa alapaap yan. Ngayon, ang pangako ng Diyos, He will answer it in the form of rain. Rain means blessing. When you say, yes, mangyayari yan sa akin, kaya you need to receive. Ecclesiastes 11:3, kapag makapal na ang ulap, sabihin mo sa katabi, ikaw ang panalangin mo, mukhang hindi nakapagpakapal ng ulap. Manipis pa rin. Na-notice nyo ba ngayon physically? Ang ulap natin talagang makapal na. Lagi kong pinipicturean, nakita ninyo sa Facebook. Kapag makapal na ang ulap, nagbubuhos ito ng ulan sa mundo. At kung saan natumba ang puno, doon yon mananatili. In other words, kung tayo ang puno at tayo ay naulanan, doon mananatili ang blessing. At hindi lahat ng puno ay nakakatikim ng ano. Ang principle is tayo ang magbibigay ng ulap. Tayo magbibigay ng water. At ito ay magpo-form na ulap sa timing ng Panginoon, this 2022. Kasi naman, mula 2021, dito lang tayo, wala tayong ginawa kundi mag-pray and fast. Lagi ako nagsasabi, ewan ko yung sa iba sa inyo, wala kayong pray and fast, hindi nga kayo pumunta rito. So yung mga obedience na ginawa natin, sacrifices, yun ay na-carry yan. At in due season, ito ay babagsak, ibubuhos ng ulan sa mundo. Dito sa atin. So, let's go to another verse. Kailangan mabilisan. Zechariah 10:1, humingi kayo ng ulan. O sabihin mo sa katabi, humingi kayo ng ulan. Ang ulan po ay blessing. Hinihingi ang blessing sa Diyos. Hindi sa kapa. Alright? Sa Panginoon. Sa panahon ng tagsibol. May panahon, season. Ang Kristiyanong hindi niya alam na seasons, may seasons ang buhay natin. Minsan, okay, masaya tayo. Di ba? Lagi na kaming lumalabas ngayon. Pero, kailangan alamin mo ang season. May mga season na wala kang pera masyado. But because alam mo, may abilidad ka, dahil alam mo, nagtipid ka. Last week, nung hindi dumating ang pera, next week, walang effect kasi may pera ka. Ganon ang season. Kapag marunong ka nang mag-manage, hindi na halos hindi ka naman katulad ng ibang tao na kapag tigtuyot-tuyot ka rin. Kaya nga, si Jesus, na salita na nagtuturo sa atin, ay nagbibigay sa atin ng buhay na masagana. At ang sabi niya, walang tuyot. John 10:10. Kung hindi kayo engaged sa John 10:10, hindi kayo born again. That Jesus came to give you life that you may live it to the full. O, yung iba kahit kay Jesus na, nasa pera na naman sila titingin. Alam niyo ba, kapag sa pera kayo tumingin, tumatakbo ang pera. Nagtatago ang pera. O, sabihin mo sa katabi, huwag kang tumingin sa pera. Tumingin ka sa Diyos na may-ari ng pera. Amen? Alright. Dahil siya ang gumawa ng mga ulap, binibigyan niya ng ulan ang mga tao at ang bawat tanim sa parang. So tayo ay naghihintay ng ulan ng Diyos, pero tayo ang nagpapadala ng tubig na kailangan niya para sa ulap. Tubig means ang inyong pagsunod sa salita. Let's say nagbigay kayo ng tithes and offering nyo, obedience nyo po yan. Yung obedience na yan, tinanggap ni Pastor ang pera nyo kasi yan ay kailangan itustos dito sa ating ministry. Yung iba naman nakatingin sa sandal ko, siguro nandyan yung tithes ko ay.
So, makita niyo naman po ang resulta. Hindi ako natatakot to be judged. I say always, lagi kong sinasabi, Lord, judge me every day. Kasi pag naintindihan mo ang judgment, pag alam mo ang tama ang ginagawa mo, hindi ka natatakot sa judgment kasi ang judgment mo ay maganda. Okay. Dahil siya, okay, gumawa ng ulap. So, binigyan yan ang ulan ng mga tao sa bawat tanim na sa parang. Lahat tayo, blessing. Siyang nagbibigay ng blessing. Ang rain ay blessing. Pag dumating yung rain, tawagin yung blessing. Walang iba natatakot dahil sa may kidlat. Tawagin yung blessing para yung ulan na yan ay hindi siya destructive. Tawagin niyo siya, Lord, this rain is productive. This rain is for vegetation. This is not for destruction. Pag anak ka ng Diyos, di ka subject for destruction. Kaya pagdating ng wrath ng Panginoon, hindi ako para dyan. Ako ay hindi para sa galit ng Diyos. Ako ay para sa blessing ng Diyos. Alright, next. Mga kapatid, James 5:7. Lagay yan sa notebook ninyo para malaman ninyo kung anong kahalagahan ng ulap. Mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. Matyaga. So matyaga tayong nananalangin, matyaga tayong sumusunod, matyaga tayong nagpapakorek, matyaga tayong maaga pa at nagsiserve sa Panginoon. Parang katulad ng farmers, niyang inintay unang pag-ulan. Inihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siyang maghihintay sa susunod na ulan at anihan. Ganun katyaga ang mga magsasaka. Hinahalin tulad tayo sa magsasaka. Kung wala mang blessing ngayon o wala man lang galaw ang Diyos, naniniwala pa rin tayo sa susunod na ulan, meron na. Di ba ganun ang magsasaka? Ganun din tayo. We never stop. We never give up. Especially in praying, wala tayong tigil dahil alam natin kahit anong mangyari, as long as you never give up, God will give you His promise. He's a promise keeper. So, ang gathering po ng tubig, pagkatapos po, meron po tayong tinatawag sa Bible na latter rain at saka former rain. Ang former rain is for sowing. Ang latter rain is for harvest. Ay, ibig sabihin ng former rain ay ang pag-start ng lahat. Ang latter rain naman ay for beautification. So nandito na tayo sa latter rain. That God is going to pour out His fullness. Fullness. Pag sinabing fullness, talagang beautiful, perfect. Ganun na ang rain na darating. O ano? Alam nyo na ngayon. So, yun ang sabi niya na matyaga tayo. Mapagmatiisin tayo. Next, God wants you to know na the gathering of the clouds or your faith. We're not talking about the gathering of the wicked. Kung may gathering ang mga banal, may gathering din ang mga hindi banal. In fact, ngayon ay nagpoporma na ang gathering ng Antichrist. Ano yung Antichrist? Mga believer na rebelde. Tao ang Antichrist. Sabihin mo sa katabi, ikaw, Antichrist ka. Minsan. Diba? Akala nyo, ha? Nasa loob ng church ang Antichrist. Huwag kayo maghanap ng Antichrist sa labas. Yung Antichrist is may Christ siya, ngunit hindi siya sumusunod. Ha? May pagkakomunista. Amen. Wala na ba? Tapos na? Okay, John 11:51-52. Mahalaga po ito. Ang sinabing ito ni Christ, ni Caiaphas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pare, head church, head priest ng taon na yon. Nagpahayag ang Diyos sa pamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. He was talking about Israel. Para sa buong bansa. Bansa ng kanyang nasyon. Siya daw ay mamamatay para dyan. At hindi lang para sa bansa nila. Importante ito, ha? Take note.
Hindi lang para sa bansa nila, hindi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunin, gathering sila sa at pag-isahin. So there will be a gathering of all children of God scattered abroad. Marami tayong mga mananampalataya sa buong 195 nation. Kahit sa Russia, sa saang lugar na may sa China, marami din tayong mananampalataya dyan. Iga-gather yan. Kaya nga si Jesus hindi namatay pa sa Israel lang. Namatay din siya para sa mga Muslim. Namatay din siya para sa lahat ng mga klaseng tao. At kapag yung mga tao na yon ay naging anak ng Diyos, titipunin sila ni Jesus. Pakita natin yung cross. Itong dahilan. Ang John. Take note yung John. Ano yon? John 11:51 and 52. Asa na ang cross na tinipon? Mukhang mali ito nasa sabi ko kay Joe, yung cross ba na ganyan, na maraming tao na, kaya pala kanina pa ako nakatingin, wala. Yung cross na ganon, tapos may mga tao, nagtitipon sila doon sa cross. Alam ko nakita nyo yan noon. Di ba? So hindi yan, yung cross na nakahilatang ganon, tapos lahat ng klaseng tao sa lahat ng nation, lumalapit. Yon ang ibig sabihin ng gathering, magkakaroon daw ng pagtitipon, ang lahat ng anak ng Diyos. Ang tanong, anak ka ba ng Diyos o anak ka ni Janice? Di pa puhuli ang lahat. Kahit Muslim kayo, kahit ano kayo, kailangan maging anak kayo ng Diyos dahil kung hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo kasali sa gathering. Anong gathering meron kayo? Yon, gathering ng mga wicked. Gathering ng mga homosexual. Gathering ng mga chismosa. Anong klaseng gathering ka? Ako po ay nasa gathering ng mga mananampalataya. Gathering ng mga anak ng Diyos. Kaya ka nagsisimba tuwing Sunday. Hindi pwede sa'yo na hindi ka magsimba kasi, ayan yan. Pwede ba i-ano natin sa yan po. Kahit Muslim, lahat ng klaseng tao sa 195 nation, yan ang mission ni Jesus. Hindi siya namatay sa isang bansa lang, sa lahat ng bansa. At kanyang igagather ang lahat ng uri ng tao. Basta't sila ay mga anak ng Diyos sa buong planet. There will be a gathering. Alright, ngayon dito na tayo. Imagine, mukhang di kayo excited. Kaya kahit Muslim, lahat sila ay makakilala kay Isa al-Masih na siyang namatay para sila ay mabuhay na muli. Only si Isa al-Masih lang po ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Mukhang hindi masyado ang response ng anak ba kayo ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay talagang in trance pa lang na salita, talagang nag-respond na. Alright? John 11:51-52. Ang sinabi ito ni Cephas, ang buong mundo ay tipunin sila at pag-isahin. So, balang araw, kaya nga ngayon, malapit na tayo. We can talk to Muslim. We can talk to yung mga may hikaw, yung mga may tattoo. Maaring second in rank siya ni Satanas. Ngayon, pwede na tayong makipag-usap sa kanila. And then, dahil mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin, yung mga drug addict, yung mga puno ng tattoo, kahit na lahat ng ng ahas ng tattoo, ipatato mo sa katawan mo. Hindi yan makakatinag sa Panginoong Jesus dahil makapangyarihan ang Diyos. Kaya ka pa rin niyang patawarin. Alam mo, pag tayo ay nasa kasalanan, na tayo sa gathering tayo ng mud. Mga fornicators, panay ang kain ng mud. Putik, tae. Bakit parang napakaano? Hindi ba kayo nagabasa ng Bible? Diyos ko! Alam nyo, kapag nagbabasa kayo ng Bible, nai-ignite kayo. Nakikita nyo ba sa yung mga Black American, yung mga American, sa salita pala yung mga preacher, talagang tumatayo na sila, tinatapon pa yung mga sapatos, kayo ganun. No? Sabihin mo sa katabi, patay ka pa rin hanggang ngayon. Kasi si Jesus nagpunta para buhayin tayong lahat.
Kapag nakarinig ka ng salita, na lalo na may banal na espiritu, nagre-respond ka. Pag nagre-react ka dyan, antichrist ka. Responding people are the children of God. Alright, next. Punta po tayo sa 2 Thessalonians 2:1. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Ang pangako, babalik ako. Si MacArthur lang alam ng mundo. Ngunit si Jesus ay nagsabi na babalik ako. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, Yesu Kristo, at sa pagtitipon natin sa Kanya, inihiling namin mga kapatid. So dito pinaalam na confirmation na siya ay babalik. At titipunin tayong lahat. Sino? Yung mga tumanggap sa Kanya at sumunod. Marami namang tumanggap kay Jesus, pero, Maria, Maria, Maria. Sabi nga ng pamangkid ko, punta tayo doon kay yung malaking Mary doon sa ano. Sige, embrace mo si Mary mo. Embrace ko si Jesus ko. Kailangan mambukas tayo ng mata. You know, the power, the anointing is upon us. Kapag bukas ang mata mo, madali mong buksan ang mga mga walang paningin. You will lead them, you will guide them. Nandun po kami sa Titulok, doon sa taas. Habang kami ay nagme-merienda, ang dami nagdi-date doon. Nakikita ko ang mga mukha ng mga dinidate ng mga lalaki para bang tuwang-tuwa. Ito na yung pinakamasaya sa buhay ko. February 14 talaga. Alam mo ba yung uhaw na uhaw? Natawa ako, sabi ko, Lord, salamat. Kaming mga anak ng Diyos ay hindi tigang sa pag-ibig. Kami ay puno. Kaya kahit hindi kami i-date o hindi kami mabigyan ng rose at kung ano-ano pa, hindi kami kasi puno ka na eh. Ang taong puno, satisfied, may unawa. Kaya, ganun na lang ang awa mo sa mga taong talagang fanatic sa Valentine. Dahil sila yung kunting lang ng tubig, chok, nag-aagawan pa eh, di ba? Pero tayo yung tagabigay, hindi lang patak, kundi rain ang ating ibibigay. Hindi tayo nagbabalentine na sa isang tao lang. Dahil ang ating puso ay si Kristo. At alam niyo ba ang puso ni Kristo para sa lahat? Para sa nanay at tatay mo. Bumibili kayo ng mga lalaki, bumibili kayo ng mga tsokolate, nanay niyo, hindi niyo malang mabila ng gamot. You foolish. Alright. Tapos 5 pa naman si Ana, si Pe, at si Lorna. At kung sino ang pinagbibigyan. Samantalang ang mga bahay nila, wala malang mabuting balde, walang mabuting pagkain. You see, Valentine is worldly. Patunayan ko sa inyo, araw-araw ako nag-celebrate ng araw ng puso kasi ang puso ko ay si Kristo. So I can celebrate every day. Ang tunay na born again, nagsiselebrate ng Christmas araw-araw. Kaya hanggang ngayon, Christ in us, the hope of glory. Hindi yan mawawala. January down to December. Kawawa, tingnan nyo naman kawawa yung laging iniiwan. Lagi na lang na isang linggong pag-ibig kasi malapit yung February kaya sinagot. Mahirap na sabihin ng mga iba na hindi ka gwapo dahil wala kang ka-date. Ano ba ang ka-date? Si Jesus po ay sobra-sobra. Hindi kailangan ang asawa ko magbigay ng tsokolate. Kung ako may tsokolate lang, hindi ko siya bigyan ko siya. Dahil ang tunay na pag-ibig, nagbibigay, hindi yung nag-aabang. Love is giving. You cannot love without giving. If you truly love, you give. You forgive. At nakita natin ang tunay na pag-ibig hindi nauubos. Kaya pag naubusan ka, lagi-lagi kang may complain. Hanggang sa dumating ka sa Sa ladies' desk. Yung complain mo nag-magnitude hanggang sa napunta ka sa police blotter. Salamat, ang pag-ibig ng Diyos ay walang complain dahil punong-puno.
Okay lang ba sa inyo sa 14 lang kayo masaya? Pagka 15, nasa iba naman yung kadate nyo. Ganyan na naman. Kaya nga crush. At saka ano, kupido. Maraming nagpakamatay. Maraming nabuntis. Maraming nabunggo. Marami ang nasunog na lahat. Dito sa Valentine na ito. Ngunit sa Panginoon, ang pag-ibig niya ay sobra-sobra. 1 Thessalonica 4:14-18, ito po ang tunay na gathering na napaka-importante na gathering sa clouds. Tandaan natin ang namatay at muling mabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kung tayo namatay kasama si Jesus, bubuhayin daw. Tanungin mo yung katabi mo, nandito ka pa ba? Nandito ka pa ba? Oh, buhay ka pa. Yung mga namatay na sila ay sumunod kay Kristo, sila ang unang bubuhayin. Nung namatay sila, pag namatay tayo, ang espiritu natin ay babalik sa Diyos. At sa kanyang unang trumpeta, sinabi niya dyan, na yung espiritu na galing kay Jesus, ang susundo sa iyong katawan. Magkaroon ka ng bagong katawan dahil hindi normal ang buhay ng buhay na walang hanggan na walang katawan. Kailangan pa rin ng katawan para totoong buhay ka. Kaya nga, ang espiritu na sumama kay Jesus, sabihin mo sa katabi, sumasama ka na ba ngayon? Baka hindi ka sumasama. Hindi ka sasama sa gathering. Yung espiritu mo na umuwi kay Jesus, sa Diyos, ay susunduin ang iyong katawan. And in a twinkling of an eye, unang trumpeta ng Archangel, huwag kayong, hindi kayo dapat ma-misinform. Dito sa church na to, inform kayo. Yung mga hindi lang talaga nakikinig, na ayaw talaga maniwala. Kaya hanggang ngayon, kahit na matagal ka na sa BCF, hindi ka pa rin naniniwala sa gathering or sa caught in the clouds. At ang sabi niya dito, sa Tagalog, sinabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi, kapag mag-rapture ngayon, sa pangalawang trumpeta ka. Dahil ang unang trumpeta ay pagtawag sa mga patay na mabubuhay. Sila yung mauna. Hindi pwede tayo mauna. Kung tayo ay buhay pa, then tayo ay susunod sa pangalawang trumpet. At sinabi na, hindi tayo ibuburol, hindi tayo pupunta ng sementeryo, kundi mawawala tayo sa ating mga damit. Sabihin mo sa katabi mo, i-practice mo nang mawala ka na sa damit mo. Sa practice lang yan. Tayong mga buhay, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Makinig kayo. Verse 16. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Hindi siya bababa sa lupa. Ang rapture po ay hindi bababa sa lupa ang Panginoon, kundi sa clouds. At mula sa langit, bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos o trumpeta. Kasi iba-iba ang version eh. Marinig ang pagtawag ng punong anghel, archangel, at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Pag nagtunog ang trumpeta ng Diyos, ang mga namatay na una. Mukhang hindi matunog. Ang unang sumasampalataya kay Kristo, ang unang bubuhayin. Yung mga namatay. Yung mga namatay dyan, nakalibing na mga na sumasampalataya. Sorry na lang, pag hindi sila sumampalataya, namatay sila, hindi sila kasali. Hindi sila mabubuhay sa trumpeta. Hindi sila makasali sa gathering. Buhay pa sa atin ang mga araw na yon. At kasama nilang tayo na buhay sa mga araw na yon, sa atin ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap. Dadalhin kita sa ulap. Sabi ng Lord, diyan kinuha yung kanta ng Makamundo. Dadalhin tayo sa ulap. It is not a fantasy, it's reality. Nakita niyo naman may ulap.
Dadalhin tayo sa ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. What do you mean by himpapawid? Sa air. Ano hindi kayo interesado? Interesado kayo mag-zipline. Hindi kayo interesado sa himpapawid. Magmi-meeting. Dito nga lang, mag-meeting tayo, wala kayo eh. I doubt kung makadala kayo sa meeting sa air. Dito sa lupa, hindi nga kayo nagmi-meeting eh. Hello? Kaya mahalin nyo na ang meeting magmula ngayon. Mahalaga pa kasi ang ano nyo. Tapos sabihin mo, I worship you, Lord. Sabi ng Lord, no. Ang pinahalagaan mo ay ang iyong labada, ang iyong trabaho, ang iyong bahay. Mas mahalaga ang bahay mo kaysa sa akin. Alam ng Diyos yan. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamagitan ng mga aral na to. Kung ako sa inyo, lagi ko yung bukang bibig. Kapag alam mong born again yung tao, mayroong Holy Spirit, mayroon siyang Jesus, sabihin mo, nakahanda ka na ba? Medyo maganda na tayo, magtulungan tayo. I will pray for you tonight, you will pray for me during the, para tayong walang may maiwan. Ganun lang. Encourage one another. Dahil sa panalangin, tayo ay magkakasabay. Walang mahuhulog kapag nagpapanalanginan tayo. From now on, you will pray for her. Para hindi siya uli, hindi siya uli mahulog. Lahat tayo. We need prayers. Kaya nga, tapos na ba, Jo? Kaya nga, mga kapatid, let us encourage one another with these words. Kung nagdadanas man tayo ngayon ng kahirapan, ng testing sa buhay, don't you worry. May katapusan ang lahat. Maganda ang katapusan ng anak ng Diyos dahil papawiin niya ang lahat ng mali. Pagdating ng Panginoon, lahat ng wrong ay gawin niyang tama. So, syempre, kapag ikaw ay nakita nasa wrong, natural. Ibabasura ka. Ngayon pa lang, magpa-righteous na tayo. Sabi ng demonyo, para kayong mga righteous kung magsalita dyan. Anong hindi parang? Talagang righteous. Dahil si Jesus, righteous sa amin. Hindi kayo marunong sumagot. Wala. Marunong tayo. Pag sinabi nila, kayo dyan, lagi na lang kayo nag-party. Nagpa-practice lang sa langit kasi panay celebration. Amen? Amen. Sa impyerno, walang-wala na selebrasyon. Puro iyak. Kaya ang BCF, ayoko yung nanalangin kayo dito na nanangis. Ang panalangin natin ay New Covenant na tayo ay kumpleto na kay Jesus. Sabihin mo sa katabi, walang kulang-kulang kay Jesus. Yung mga complainers, yung mga panay na lang ang complain, yun ang mga kulang-kulang. Kailangan niyang magpapuno. Tama po ba? So gathering in the clouds is already in the Bible. It is prophesied na there will be a gathering of our faith, our expectations at ang ating praises sa taas. Ating prayers, igagather yan. And then ibabagsak ng Panginoon sa timing niya. At tayo ay sasalo. There's gonna be a great revival. Pagkatapos po ng great revival at ng latter rain, things will be beautiful. Jesus will come. Kailangan po natin malaman ang sequence para makasunod tayo. Tumayo po tayong lahat. There will be a gathering. Dito pa lang sa church ay ginagather tayo tuwing Sunday, Wednesday. Magpag-gather na po tayo dahil yan ang hudyat na tayo ay included sa kanyang pagtitipon ng kanyang mission na titipunin niya ang lahat ng mga anak ng Diyos. See to it ng inyong pamilya ay magiging anak ng Diyos. Kailangan po natin magpakaanak. Tandaan ninyo, ang born again, ladies and gentlemen, is born of God. Ang born again is born of God. Dati, born of your parents. Ngayon,
Sinunod mo, tinanggap mo yung Jesus na born again ka. Pag na born again ka, you are born of God. You will have a nature of God. Pag ikaw ay may nature na dog, you are born of dog. Wala gid nag-response. Wala gid nalipay. Siguro sa dog sila. Okay? Sa pakisabi sa katabi, parang hindi kayo nasiyahan sa mga revelations. If you are born of the dog, your nature is like a dog. If you are born again, born of God, your natural sa iyo ang ugali ni Jesus, mapagbigay, mapagpatawad, mahilig tumulong. Okay? Ang mundo gusto niya ganyan ang mga hinahanap nila ang ganong klaseng tao. O sabihin mo nga sa katabi, nahanap ka na ba ng mundo? Baka hindi pa. Kung totoo kayo anak ng Diyos, you are like God. Ano ba ang Diyos? Mapagbigay. Laging masayahin. Laging nagpapalakpak, laging sumasayaw. Born of God, not born of the dog. Sabihin mo sa kaya pala asal-aso kay because you're born of the dog. Sabihin mo, I'm born of God. So, masaya ba kayo nang malaman nyo yan? Sabihin mo nga sa katabi, hindi ka pwedeng, pag born again ka, hindi ka pwedeng diktahan. Kailangan diktahan kang magpalakpak, kailangan diktahan kang sumayaw, kailangan diktahan kang sumigaw. Sabihin mo sa katabi, para kang uto. Ang tunay na anak ng Diyos, wala makakapigil kapag ikaw ay masaya. Nature Di ba? Natural. Sabi ng kapatid ko, alam mo si Manang mula pa noon yan, laging, talagang ganun pa rin siya. Lagi siyang nagbibigay, talagang nagbibigay. Minsan sinasabi pa ni Pastor Alfredo, nagbigay ka na, mabigay ka naman. Sabi ko, sa'yo kung magbigay ako? Nature ko na eh. Pag nature mo nang magbigay, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Nature mo nang mag-forgive kahit anong bigat ng kasalanan ng tao. Nature mo na. Hindi mo pinipilit. Dahil kung pilitin mo, hindi mo kaya. Nature mo nang ma-forgive. Kahit pumatay sa asawa ni Marilyn. Bakit agad-agad siyang nag-release ng forgiveness? Dahil nature, nandoon si Jesus sa loob. Taas po natin ang mga kamay natin. Iwagayway. Tingnan nyo kung may kamay kayo. Yan. I-offer nyo ang kamay nyo sa Diyos. As you lift up your hands. Di ba? Masarap may kalayaan. Alam niyo, pag si Jesus nandyan sa iyo, malaya kayong magtaas ng kamay, malaya kayong sumigaw, malaya kayong sumayaw. Kalayaan ang ebidensya ng presensya ng Diyos. Kalayaan. Malaya ka sa kasalanan. Hindi ka madaling mahook. Hindi ka madaling magstay sa kasinungalingan. Kung ikaw man ay nagsinungaling, hindi ka tatagal dyan. Dahil alam mo, sa kasinungalingan, walang kalayaan. Diyan ka diyan ka ibibenda. Diyan ka ma-lock up sa kasalanan. Sa righteousness ni Jesus, magiging malaya tayong lahat. Tanggapin po natin, if you don't have the chance para tanggapin, ito po ay napakahalaga sa mga taong nakikinig. Kung kayo man ay panay ang pasok nyo sa church, maybe ngayon lang talaga kayo napuruhan. Buksan nyo yung puso nyo kasi sa puso siya gusto pumasok, hindi sa isip. Ang isip po, temporary yan na lugar. Ang puso, permanent. Yun ang gusto ng Lord. Buksan mo ang puso mo at imbitahin ang Panginoon, ang Diyos na buhay, upang manirahan sa iyo. Is in the form of the Holy Spirit. Alright? As you lift up your hands, Panginoon, maraming salamat. Pinadala nyo ang inyong bugtong na anak, namatay
para bayaran ang aming mga kasalanan. Ako ay tumatanggap sa inyong salita na makapagpapalaya sa aking mga kasalanan. Ang inyong dugo sa cross ay pinakabanal ako ngayon. Hinugasan ninyo ako, pinatawad niyo ako ngayon dahil alam niyo ang puso ko. Lord, maraming salamat. Banal na Espiritu, magmula ngayon, titira kayo sa puso ko. Kayo ang aking Diyos. Pagsisilbihan ko kayo. Kayo ang aking sasambahin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat po sa kaligtasan na dala dulot ng inyong pagmamahal sa akin. Tanggap ko po ang inyong pag-ibig, ang pag-ibig na walang katapusan, na siyang akin naman i-share sa lahat naman taong walang pag-ibig. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pag sinabing Amen, tanggap na tanggap ko. Amen. Dito na tayo lahat. Lahat tayo anak ng Diyos, kung saan man kayo naroon sa parte ng planet Earth na to. Maybe you're in Israel, in Vietcong, or in Singapore, wherever you are, in Malaysia, in Thailand, in California, in London, or in Saudi Arabia, UAE. Lahat ng lugar po ay may anak ng Diyos. Kung anak kayo ng Diyos, sumigaw kayo dyan sa inyong banyo o saan man kayo, nagsha-shopping man kayo, narinig nyo to, sasabihin mo, anak ako ng Diyos. So, together we will be gathered. One day, magkita-kita tayo, hindi sa McDo, kundi doon sa clouds of gathering. Yan ang pangako ng Diyos. Are you excited? O, ipakita nyo na excited kayo. Wow! Clouds is the meeting place. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe